Okay, so tapos na tayo dito sa ano, SM Iloilo na mag-review vlog or review tour or ano ba. Ngayon ang gagawin natin is next ang isusunod natin i-review ay yung Gaisano Main Mandurriao, no? So ang sabi, pwede natin ito pag labas dyan, lakad na lang or tatawid doon sa may tulay. Pero depende saan tayo tatawid, ano? Na tatawid or lakad, pero parang gusto ko tumawid para mas adventure. Oo nga pala, speaking of ano, taxi sa Iloilo, di ko alam ha kung bakit, pero lahat, consistently, lahat ng mga nakakausap ko, ng mga taga rito, mga local na nakakasalubong. Huwag daw ako sumakay ng hindi, ano yun, Starlight. Wait lang. So, yun, no? So, maging si Mamang Guardia, no? Light of Glory. So, laging mga sinasabi ng mga taga Iloilo dito na kapag kasasakay ng taxi, kailangan mas maganda, no? Piliin mo yung Light of Glory kasi safe. Oh, di ba? So, ibig sabihin, ano siya na parang shady or very cryptic comment para sa ibang mga taxi company. Oh. Bakit sinabi nila na safe si ano, si Light of Glory? Ibig sabihin hindi safe si ang ibang mga taxi company. Pero syempre, for today's video, Gaisano tayo, no? Gaisano Mandurriao. Naisingit ko lang 'yun. Ganda oh. Ganda ni Mandurriao District. Tawid lang tayo sa tulay na napakaganda. May pailaw. Dagdag din kasi attraction. Nasa malayuan ka pa lang. At saka dito, tanaw mo na, no? Ang tulay kasi dahil nga sa ilaw. Oh, ganda, no? Sana kayo din makapunta kayo ng Iloilo. Maganda dito. Parang ano siya, no? SM tawag nito, yung sa may north, SM North EDSA na tatawid ka rin ng tulay. Pero mas maganda tulay dito ha, kumpara dun sa EDSA. Tatawid ka ng tulay tapos save more na sa tapak. Save more. Lalang, pinakita ko pala sa inyo ng ano, yung paano natin na pinuntahan ang Gaisano Mall. Gusto ko lang maglakad. Trip, maganda dito, no? Kumpara sa kabila kasi tatawid nga ng tulay. Tapos yung mga jeep dito pumapasok, no, sa loob. Parang SM Batangas. Tsaka Lipa. At ang ganda pala ng Mandurriao, no? Kasi meron silang ano, dalawa ang linear park. Meron sa kabila, meron din dito. Pwede ka maglakad sa gitna. Sa atin, sa Davao, meron tayong linear park sa may ano lang, no? MacArthur Highway, Matina. At least meron. Nahanap ko na pala yung ano, yung hindi man siya ganun kasing magkapareha or magka-similar. Pero para ang setup ba, no, na yung lalakad-lakad na yung mga mall. So, SM Mall, tapos ano yan, na parang open mall din to, no? Yan. Open mall. Tapos SM Shopping Mall, tapos Gaisano Mall naman sa unahan. So kung meron diyan sa inyo nanonood na nakapunta na ng ano, ng SM Fairview Terraces, tapos Robinson, no, yung tatlo na yon na mga mall, tapatan lang, no. So dito naman tatlo ang mall na meron. Although di ko alam kung mall ba talaga to. Ito nakita natin. Ano sa tingin nyo? Mga Iloilo, mga Ilonggo, mga Pangga, ha? Ano sa tingin nyo? Mall ba yan? Ay nako, naka 4 minutes na tayo, no, pero hindi pa rin tayo nakapag feature, no, ng Gaisano Mall dito sa Mandurriao. Kaya ang gagawin na lang natin ay ano na lang, no, for today's video, ang title tsaka thumbnail nito is naglakad tayo from SM Iloilo papuntang Gaisano Iloilo. I mean Gaisano Mandurriao. Kasi ang Gaisano dito parang dalawa, diba? Merong Gaisano Main tsaka Gaisano, hindi ko alam kung ano tawag ng isa. Ay, Gaisano Capital. Tapos dito na din naman na tayo. Ipapakita ko sa inyo ano, yung kalsada, no, diba? Napakalawak, linis. Yes, legit, no, malinis ang Iloilo. Malinis, wala kang makikita ano, mga, diba? Mga piece of sheets. Ibig sabihin malinis talaga sila dito. So hindi lang sila basta kaya meron silang budget pambayad sa mga street sweepers, sa mga beautification.
kundi meron din pinapatupad. Pero talaga silang matinding advokasya at panawagan sa mga mamamayan nila na wag magtapon, magkalat ng mga basura kung saan-saan para eto paano, hindi lang para sa mga bisita, di ba? Kundi para sa kanila din lahat yun. Diba? Ang sarap kayang maglakad-lakad sa kalsada, sa highway, sa plaza, sa lahat-lahat ng mga lugar, no? Sa syudad na walang makikitang dumi, kalat, basura. Ano? Oh, ganda. So, ang pangalan dito is Placido. Ano yan? Placido Dos. Tapos kanina, or kahapon pala, kaninang umaga, no? From airport sa may Kabatuan. Ang aking akala ko itong lugar na to, itong Mandurriao ay parang na siya, bagong develop lang siya na lugar, no? Para bang mga Vistaland, no? Na dating Talahiban tapos develop lang ng mga Villar family. So dito naman is parang mega world na dati tong Talahiban, or hindi siya masyadong maraming establishments. Tapos ginawang business park, business district or commercial district, no? Isa sa may pinakamaganda, pinakamagara, sophisticated, elegante, no? At talagang tunay na maipagmayabang talaga ng Iloilo ang lugar ng Mandurriao. Ang ganda. So akala ko bago lang siya na lugar, no? Newly developed lang, pero base sa ating nabasa sa description sa Wikipedia ni SM City Mandurriao, na siya pala ay pinanganak or siya ay umusbong dyan, no? Siya ay nag-exist or nagsimulang tumubo or nag-open way back 1999. So alam naman natin ang mga SM shopping mall, di ba? Matagal sila magawa, like siguro mga 2 to 3 years, no? Bago matapos yung construction. So ibig sabihin 1999 yung kanyang opening, ibig sabihin nagsimula silang magtrabaho 1996. So ibig sabihin way back 1990s, itong lugar to dito is existing na talaga siya, no? At napanatili lang talaga ang lugar na malinis, napanatili ang lugar na maganda. Kaya ito, masasabi mong parang bago pa rin, no? Bagong develop lang. Tapos ngayon napansin ko na pala siya, underground cabling, no? Ang kanyang sistema dito. For example, tingnan natin. Yung sa mga linear park lang naman, ha, pero sa gilid mga poste, hindi siya underground cabling, may mga headwires pa rin sa mga poste. Pero ito sa gitna, di ba, ang ganda, napakagara, di ba, tignan. So ito siya ay para siyang Ayala ng Makati, para siyang BGC, Ayala, mas malapit sa Ayala, na konti na yung building, may mga konting building na mabababa, ganun. May mga gusali, marami, pero mabababa lang, mga mid and low rise building. Tapos may mga high rise, mga ilan-gilan, no? According ni Kuya, nakakabi ko sa aeroplano from Manila, na meron ding height restriction ang Iloilo City dahil nga doon sa hindi kakayanin, no, ng kapasidad ng lupa dahil sa below sea level ito. Tapos yun na nga, bali ang ganda, no? Para siyang malawak, mas malinis, mas spacious, hayahay na version ng Makati sa may Ayala, sa Makati Business District. Kasi di ba pag napunta ka sa Ayala, mga gusali, ang dami, no, parang na siya, congested na rin, no, parang hindi ka na, presko pa rin ang mga hangin, in fairness din naman, no, kahit maraming gusali, malinis siya, presko ang hangin, tapos wala ka rin makikita mga head wires or mga mga kuryente, gawad ng kuryente sa gitna at gilid ng kalsada. Tapos parang one time kasi meron ako na feature doon na basta pinifeature ko yung underground cabling system ng San Pedro Street sa Davao City tsaka sa Imricto. Ang sabi doon, may nagsabi na taga Iloilo yata yun, no? Di ko alam, possible, no? Sabi niya, I don't know kung nayayabangan sa akin or something, no? Basta para sabi niya na hindi lang naman kayo, maliban sa taga-tagig, ha? Parang, I don't know kung sinabi niya ba na hindi lang naman kayo, or parang sinabi niya rin na kami rin naman sa Iloilo, meron din naman kaming underground cabling system, di ba? Malinis din na kalye. So which is, yan na nga, may nag-comment naman doon, may nag-reply na sabi, wag mo na ipagyabang yun, hindi naman talaga yun hindi naman talaga yun masasabing tawag nito, maipagmamalaki ng inyong local government kasi hindi naman nila gawa yun ng private companies and private entities or corporation. So sino nga ba ang nagmamayari nitong Mandurriao, no? So ibig sabihin si Mega World, mga si siblings, si company, Prime Holdings Company,
So sino ba nagmamayari itong Mandurriao? For example, sa BGC, sa Cebu Business District, Ayala, IT Park, sa BGC Taguig, Makati Business District, sa may Alabang, Muntinlupa, yung PhilInvest, di ba? So yung mga lugar na yun, napakagandang lugar kasi ang highway nila, ang ganda talaga, para kang nasa ibang bansa, no? Although di pa napuntang mga New York or US o saan pa man, pero syempre meron naman tayong source, no, ng mga video, meron tayong napapanood kita paano na hindi mo na kailangan pumunta sa lugar para masabi mo ang ganda pala doon, kasi underground, wala ka makikita mga wiring sa taas. So yun, masasabi ko na parang somewhere in the US ang setup ng mga PhilInvest sa Alabang, BGC or Makati Business District, di ba? Araneta City or something, pero pangit ang Araneta, dito sa isama sa BGC tsaka sa Makati District. Although basta puro gusali lang, basta iba. Mas gusto ko mas sophisticated, mas social talaga si BGC tsaka si Makati Business District tsaka si PhilInvest ng Alabang, Muntinlupa. So dito naman sa Mandurriao naman sa kanila dito. Ayun, tingnan mo, di ba, walang mga kuryente. So sabi nga doon sa comment, sabi nga kami rin naman meron din kaming underground cabling sa Iloilo City. So tapos may nag-reply doon na wag mong ipagmayabang yun kasi hindi naman talaga yun sa LGU, hindi siya talaga government facilities, private yun, private entity. Tama naman talaga, no, sa BGS. So ibig sabihin sa Pilipinas, kasi para ang thumbnail tsaka title ko doon is the one and only, no. Oo, Davao lang ang merong ganun, no, the one and only or the first ever sa Pilipinas na merong underground cabling system ang government-owned na property or public-owned property. Yun na nga, yung daan ng CM Recto tsaka daan ng San Pedro Street. So yun, mga hindi siya pamamayari ng Ayala, ng Mega World, ng Landmaster, ng mga DNCI, hindi siya pamamayari ng mga Villar o kung ano pa man ng mga developer, no. So siya, government talaga siya. Ibig sabihin, afford ng Davao City gumastos ng ganun ka mahal na proyekto. So yun lang. Bali, pero para sa akin, hindi naman ako doon parang assaulted or parang gano'n, or na-attack, no? I didn't feel any attacks. Parang gano'n, no? So hindi ako apektado ba, kumbaga, sa sinabi nung taga Iloilo na wag mong, parang sinabi niya na wag kong sabihin na natatanging sa Davao lang, the one and only na underground cabling system. Kasi dapat pala doon ang ginawa ko, the one and only underground cabling system na gastos ng gobyerno. Oo, gastos ng sambayan ng Pilipino, hindi gastos ng mga pribadong sektor. So dapat ganoon ang title ko, no? Oo. Kasi kung sinabi ko na the one and only underground cabling system or mga head wires no more na mga kalye, so mali pala ako doon. Kasi meron palang nag-i-exist na Mandurriao, meron palang BGC, IT Park ng Cebu, CBD, meron palang maraming mga PhilInvest area, no, ng Alabang. So ibig sabihin, hindi lang Davao City meron. So dapat next time kung gagawa ko ng ganun, so take it for myself, baga para reminder sa akin sarili na next time klaruhin, ayusin ang title tsaka thumbnail. Kasi totoo na nga naman talaga, meron ding BGC. Kaso nga lang, ang gawin ko talaga doon is government owned or public owned or Filipino o pera ni Juan spend. Diba? So ibig sabihin, mayaman talaga si Davao, afford niya talaga mag-funding sa ganong napakamahal na project. So at least ito, hindi man ito maipagmayabang or sabihin natin pwedeng angkinin or ipagmayabang ng local government ng City Hall or ng di ko alam kung yun ba yun. Pero sige, okay lang naman kasi alangan naman ang ipagmayabang to ng mga taga Las Piñas, no? Alangan naman na ang ipagmayabang to ng mga taga Tagaytay, or ng mga taga Nabotas, taga Malabon, hindi naman nila to lugar. Siyempre, ang mga taga Iloilo. Meron dito, kumbaga meron silang kakilala kaibigan na pupunta sa lugar nila sa Iloilo, so meron silang ma-recommend na lugar na maganda na, oy, punta ka sa sa Mandurriao, ang ganda doon. Talagang mag-sparks yung iyong mata, mapapawaw ka. Kasi wow, may ganito parang lugar sa Iloilo nag-i-exist, ang ganda. Yun, no, di ba? Tapos, ang linis din talaga. Meron ko napanood na vlogger si TG, Thailand girl, I don't know kung familiar niyo siya. Siya naman ay taga Cotabato area. Tapos, pumunta siya siyempre sa Davao na siya nakatira, di ba? Naka-base. So, siyempre, amis din siya sa Davao kasi nga malinis.
So, nung hindi pa siya nakapunta Iloilo, talagang sabi niya, akala niya talaga, oo, for all I know, Davao City na talaga ang pinakamalinis na syudad sa buong Pilipinas, not until nakapunta siya ng Iloilo City, at doon niya na-realize na mas malinis pa pala ang Iloilo City kumpara sa Davao. So yan naman ay experience niya naman yun, no? So ako, hindi ko muna masabi na mas malinis si Iloilo City kumpara kay Davao City kasi malay natin, di ba? Baka meron pa akong mapuntahan ng mga lugar na hindi malinis, so kakainin ko pabalik yung mga sinabi ko, di ba? Parang ganun lang. Pero so far, pagkababa ko ng airport na sa may Kabatuan or sorry mga taga Iloilo kung mali yung pagka-pronounce ko. I stand corrected din naman eh. So Kabatuan Airport hanggang dito sa may SM, kasi yun talaga Kabatuan Airport, sakay ng van, baba sa may SM. So yun, bali nakita ko talaga na malinis ang lugar. Tapos sumakay ako ng taxi papunta daw sa may subdivision para doon sa aking tinulugan. Malinis. Yun ano yan, tissue or cellophane. Ganun lang naman, hindi naman, walang perfect, di ba? Sa dami ba naman tao dito na natatapon, meron talaga isa yan. At madalas mga bata, di ba? Sila naman talaga yung medyo hindi pa mindful, no? Wala pa sila masyadong concern sa paligid. Just like Davao. Di ba? Ganun lang. Pero alam niyo talaga mga hagala, sa totoo lang, ang pinaka matter talaga, what matters most talaga is yung ugali na talaga ng mga locals, ng mga tao. So far, hindi pa naman tapos yung aking paggagala dito sa lugar, kaya masasabi ko muna na as of now, masasabi ko ang ganda, ang galing ng mga taga Iloilo mag-entertain or tawag nito sa mga dayo. Tumulong, no, para sa mga nawawala, naghihingi ng mga advice or mga guide, no, kung saan pupunta, anong dapat puntahan, anong dapat sakyan. Tapos dito tayo sa may Gaisano mo, dito na siguro yun, no? Hindi ko alam kung bakit parang walang ilaw. Baka sarado? Sarado na ba? Kaaga naman. So, tinanong ko, ay, asan na ba yung Gaisano Mall dito? Sabi kasi ni Kuyang Guardia sa may SM, ito daw, Gaisano Mall na to dito. Baka yun. Tingnan natin, no? Ayun nga, may nakalagay letter G. Baka yun yung Gaisano. Sarado na. May gwardiya dito, tanong tayo. Ayun, pati dito may traffic light. Ang ganda ng Mandurriao, kahit gabi, no? Talagang masasabi mo ang napaka-colorful na lugar, napaka-organized, napaka-ayos. 'Di ba? Sana bakit kaya sana man lang kung kaya ng Davao City, kung kaya ng mga Ayala, kaya nitong mga Mega World na mag-develop ng ganitong lugar na napakaganda. Bakit hindi kaya di ba hindi kaya ng ating mga local government? Oops. Ayun, hindi nanonood sa atin, no? May nakalagay na na nagbibilang yung tatawid. Hindi niya nakita anyway. Yan, disgrasya yun kung nasagasaan talaga siya. Kasi di ba naman may gustong masagasaan, di ba? O di ba, balikan natin kung nagawa ng mga mga private sector, no? Na paggandahin ang lugar, mag-develop na napakagarang lugar, napaka-sophisticated, elegante. Bakit di ba gawa ng ating local government? Di ba? Except sa Davao kasi nagawa. Na nga malapit na nga matapos yung phase 3 namin sa Ramon Magsaysay Avenue. Ganda pag alam mo kung lahat ng mga syudad sa Pilipinas ganito yung itsura. Yung hindi na kailangan umasa sa mga private sector para mapaganda yung lugar, para maging wireless, maging underground cabling system, mapanatili yung kalinisan. Di ba? Hindi sana ang ganda ng Pilipinas. Hindi na tayo mapapabilang sa sa third world country. Left lane must turn left. Di ba? Ba't gano'n nakakaano lang ito, pag-usapan natin konti. Bakit kapag ka sa Singapore daw, sa Middle East, o kung saan pa daw na bansa, na stricto ang batas, ang mga Pilipino ay sumusunod? Di ba? At bakit yung mga Pilipino na yun, kapag ka uuwi na sa Pilipinas, nag-iiba ang ugali, nagiging burara daw. Oo. Kung saan nagtatapon, umiihi, di ba? Dumutura, kung saan, di ba? Pero sa ibang bansa, hindi naman daw. Sumusunod naman daw. Di ba? So ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, may kinalaman din talaga ang pagpapatupad ng ating mga opisyalis, no, sa ating pamahalaan, sa ating mga local government.
For example, sa Davao, sabihin nila mga the most disciplined people, citizen in the Philippines goes to Davao City. Di ba? So ngayon, kung nagagawa ng mga taga Davao na madisiplina ng isang Duterte, bakit hindi sa bakit yung ibang mga mayor hindi kayang disiplinahin ang mga ibang mga Pilipino, mga nasasakupan nila, di ba, mga constituents? Ibig sabihin, kaya rin nila, di ba? Anong pinagkaiba? Kailangan political will lang talaga ang kailangan diyan, no? Yung ano ba, yung 101% ba na serbisyo publiko ang pakay. Hindi yung pasikat pabango, di ba? Na sikat ka kasi ikaw ang mayor, sikat ka ikaw ang governor, sikat ka ikaw yung congressman, di ba? Ganun lang naman yun eh. Parang wala, yun ang achievement nila. Achievement nila na nanalo sa eleksyon. Hindi nila dapat ang achievement tinitingnan yan sa nagawa mo sa isang lugar, no? Di ba sana all, di ba? Parang achievement yun eh. Parang maipagmayabang mo siya sa iyong mga kaklase, mga kabatch, sa iyong mga kamag-anak, kakilala, di ba? Na ikaw ay naging government official. Which is mali. Para sa akin, tingnan mong achievement sa buhay mo, iyong nagawa mo, di ba? Paano nga naiambag mo sa lipunan, parang ganun, di ba? Bilang isang hindi lang private citizen or private sector man, lalo na sa pagiging politician, no? Pagiging leader. Yun lang siguro mga kagala. Thank you for watching. Papaalam na ako at ako'y magtatanong pa dito kung saan yung Gaisano Mall. Di ko alam kung ito ba yun or ito ba yun. Kasi kung ito yung Gaisano, bakit walang ilaw, no? Mas madilim. Maaga pa naman, alas 9 pa lang. Kaka alas 9 pa. O di ba? Ganyan ito, bakit sila talaga ayaw nila umapak sa pedestrian lanes? Kasi hindi ko alam kung dito lang ba sa Iloilo. Anyway, sa mga nanonood dito ngayon, since hindi ko pa naman naikot ang buong Iloilo City, pwede nyo kung pagsabihan na kung ito bang estilo ng mga driver dito, yung kanilang disiplina na pinapakita, kaayusan na wag apakan yung pedestrian, is kung dito lang ba sa Mandurriao, kung sa Haro ay hindi ba, kung sa Pavia, sa Arevalo, sa La Paz, di ba? Kung hindi ba ganito, or kung masasabi nyo na pati sa Haro, pati sa La Paz, pati sa Arevalo, pati sa City Proper, kung ganyan din talaga, di talaga inaapakan ng mga driver yung ng mga motorista ang mga pedestrian lanes, ibig sabihin approve na approve. I highly recommend, or I commend Iloilo. Must be pwede silang pwede silang makuha yung record ng Davao City na isa sa pinaka-disiplinadong mga mamamayan sa Pilipinas. So, yun lang. Bye-bye and ingat.